Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, kumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay
I rejoice when they said to me, let us go into the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go into the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go into the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go into the house of the Lord. Glorify the Lord with me. Let us exalt His name together. Lift His name on high. Glorify the Lord with me, 'cause He can turn your sorrows into joy. Ooh. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. Glorify the Lord with me. Let us exalt His name together. Lift His name on high. Glorify the Lord with me, 'cause He can turn your sorrows into joy. Ooh. They said to me, Let us go unto the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. Glorify the Lord with me. Let us exalt His name together. Lift His name on high. Glorify the Lord with me, 'cause He can turn your sorrows into joy. Rejoice to the house of the Lord. house of the Lord. I rejoice to the house of the Lord. House of the Lord. House of the To the house of the Lord. house of the Lord. I rejoice to the house of the Lord. House of the Lord. Good morning, Jesus! Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. It's a beautiful, beautiful morning. Maraming salamat kay Lord dahil ginising pa tayo.
at binigyan ng isang araw pa. Thank you, Lord. Okay. Para po sa ating memory verse of the week, Lamentations 3:58. O Lord, you have pleaded the case for my soul. You have redeemed my life. Ulitin natin, Lamentations 3:58. O Lord, you have pleaded the case for my soul. You have redeemed my life. Thank you, Lord. Pray po muna tayo. Lord, maraming salamat po for this wonderful day na binigay niyo na naman po sa amin. Thank you, Lord, sa masarap na pagtulog, sa malakas na pangangatawan, at for this opportunity, Lord, to be of service to you again ngayong araw na ito. Salamat po, Lord, din sa pagkalinga mo sa amin sa nagdaang linggo. Kami po'y iningatan mo, sinustain mo, Lord, at hindi mo iniwanan. And we are sure, Lord, na itong darating na linggo, kayo po ay kasama namin ulit, ano man po ang aming pagdaanan. Thank you also for your presence in our lives, Lord. Maraming salamat po at kayo rin po ang inaasahan namin na mangusap sa amin sa oras na ito, Lord. Speak, Lord, we are all listening. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Yan. Glory to God, mga kapatid. Para po sa ating mga may birthday for today. September 29, 2023. Happy birthday, Brother Olan Kiman, Sister Mary Ann Kalingo, Brother Rodel Sabado, Brother Nico Agas, Brother Kael Rabang, and belated happy birthday kay Brother Alexander Balangkit. Ayan, happy birthday mga kapatid. The repeat new song of the week, Panginoon, Kasama Ka, composed by Sister Mary Joy Cruz. Man ang maraming problema, darating ang magandang umaga. Subukin mo panahon, tayo makakaahon. Sa pagsubok ay kasama ka. Dumaan man ang maraming problema, darating din ang magandang umaga. Subukin man ang panahon, tayo makakaahon. Sa pagsubok ay kasama ka. Tumawag ka lang sa Kanya, ika'y naririnig niya. Tutulungan at aakapin pa. Kristo, napakabuti mo sa bawat oras. Ako'y niligtas mo sa dilim nitong mundo.
napakabuti mo sa bawat oras. Ako'y niligtas mo sa dilim nitong mundo. Pangako mo'y hihintayin, daan mo'y tatahakin. Bawat hakbang kasama ka, sa pag-iyak sandalan ka. Ikaw lang ang nag-iisa, Panginoon aming Ama. Kapit ka lang, kapit ka lang, magtiwala ka lang sa Kanya. Magtiwala lang, manalig ka lang, manalig ka. Tutulungan ka niya, tutulungan ka niya. Landas mo'y liliwanag, basta't Panginoon kasama ka. Tumawag ka lang sa Kanya, ika'y naririnig niya. Tutulungan at aakapin pa. Kristo, napakabuti mo sa bawat oras. Ako'y niligtas mo sa dilim nitong mundo. Kapit ka lang, kapit ka lang, magtiwala ka lang sa Kanya. Magtiwala lang, manalig ka lang, manalig ka. Tutulungan ka niya, tutulungan ka niya. Landas mo'y liliwanag, basta't Panginoon kasama ka. Kapit ka lang, magtiwala ka lang sa Kanya. Manalig ka lang, tutulungan ka niya. Landas mo'y liliwanag, basta't Panginoon kasama ka. Basta't Panginoon kasama ka. Kasama kita, Jesus. So, glory to God. Salamat kay Lord. Ngayon po ay welcome na po natin ang ating mga kapatiran. Ating pong song Before the Word, mga kapatid. Ano yan? Lower South ba yan? Sisters of Faith, kasama pa. Welcome natin, mga sister.
blessing, pagpapala niya mga kapatid. At habang tayo po ay manatili sa mga sa mga bahay, na mga nanonood po, tayo po ay matamang makinig. Buksan natin yung ating mga Bible, dali natin ang ating mga ballpen at ang ating mga susulatan. Napakahalaga po niyan mga kapatid. At ang salita ng Diyos ay napakaganda. Thank you, Lord God. Tawagin natin si Pastor Alex, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Glory to God. Good morning, Comfy family. Morning, taga-Laiya, taga-East, taga-South, Lower. Amen. LSS, good morning. Alam niyo yung LSS? Hindi. Lower South Sisters. Ayan. Kaya ngayon, alam na ni Minister Ed, dahil 8 buwan siyang wala dito, nagkaroon na ng LSS. Papa LSS uli natin si Minister Ed. Lower South Sisters. Ayan. At meron din akong nakitang mga sisters dito. Parang kulang ng isa. Sister Goring? Kulang ba ng isa? Asan na yung isa? Asa? Ano ang pangalan naman sa ating 3 sisters? 3 sisters. Doon sa atin sa kay Laway, sa Nasugbo, merong 3 Maria. Sa kanila 3 sisters din. Hindi, bibigyan natin ng pangalan dahil wala na doon si Minister Ed. Ako na magbibigay ng pangalan. Okay ba yan? Okay. Sige. Gusto niyo tawagin ko yung 3 magkakapatid dito sa tabi ko. Ayan. Kasi, ayan. Nakakatuwa naman. Tingnan niya. Tingnan niya. Ayan. Wala na kasi si Ed, ako naman. Kaya, pahinga na siya dito. Ayan. Ito si Nanay Goring. Sige, magpakilala po. Ilang taon na? Ako po, sa mga hindi po nakakakilala, ako po si Sister Goring. 73 years old. Okay. At doon din po sa hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Sister Beatrice ng Laiya Outreach po. Ilang taon na po? 69 na po. 69. Thank you, Lord. Ako po si Sister Berhenes Abanilla. Ilang taon na po? Ilang taon na po? 78 po. Thank you, Lord po. So si Sister, 69. 73. 78. Ako naman ay 68. 68 na po ako. Ayan. Huwag kayong magsisinungaling. Tayo. Ayan. Sige. Babasahin ko sa Ingles. Tapos, sinong gustong bumasa sa inyong 3 sa Tagalog? Yung pinakabata na lang muna. Sige. Uupo na kayong dalawa. Hindi, sister, tayong dalawa magbabasa. Ayan. Ako sa Ingles, kayo sa Tagalog. Ha? Malinaw po inyo? Medyo. Okay. Dito tayo sa Psalms 13. 1:3. Awit 13. Ayan, okay. Mga kapatid, babasahin ko sa New King James Version. Ang superscription ay, Trust in the salvation of the Lord. To the chief musician, a psalm of David. How long, O Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart daily? How long will my enemy be exalted over me? Consider and hear me, O Lord my God.
Enlighten my eyes, lest I sleep the sleep of death. Lest my enemies say, I have prevailed against him. Lest those who trouble me rejoice when I am moved. But I have trusted in your mercy. My heart shall rejoice in your salvation. I will sing to the Lord because He has dealt bountifully with me. The message of the Lord. Tagalog po. 1 hanggang 6 po. Sa Kabanata 13. Ito po. Ito po, hawakan niyo po. Awit 13, verse 1 to 6. Hanggang kailan ba, O Yahweh, ang lingkod mo? Ano yun? Lilimutin? Gaano ng ano nga po yun? Ito po, sandali, mas malinaw dito. Mas makikita niyo po dito. Ito po. Ito. Ayan, nga. Opo. Maliwanag po yan. Ayan na po, ayan na po. Hanggang kailan, Yahweh, ako'y iyong lilimutin? Gaano katagal kang magtatago sa akin? Gaano katagal pa itong hapdi ng damdamin at ang lungkot sa puso kong gabi't araw titiisin? Kaaway ko'y hanggang kailan magwawagi sa akin? Yahweh, aking Diyos, tingnan mo ako at sagutin, huwag hayaang mamatay, lakas ko'y panumbalikin. Baka sabihin ng kaaway ko na ako'y kanilang natalo at sila'y magyabang dahil sa pagbagsak ko. Nananalig ako sa pag-ibig mong wagas, magagalak ako dahil sa ako'y ililigtas. O Yahweh, ikaw aking aawitan dahil sa iyong masaganang kabutihan. Purihin ang Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga mensaheng ipinagkaloob mo sa araw na ito. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. At hallelujah. Upo na tayo. Salamat po, Nay. Mahusay magbasa si Nanay, ano? Daig pa ako. At marami sa atin dadaigin at napakalinaw nung kanyang pagbasa. Hinihikayat ko tayong lahat na pag-uwi natin ay basahin natin sa Ingles at Tagalog. At kung kayo ay mabibigyan ng pagkakataon, ay hingi tayo, Lord, ano po ba ang ibig mong ipaabot sa akin, sa amin? O sa umagang ito, si Lord ang mangungusap sa ating lahat at ang anointing ng Holy Spirit be upon me, be upon us all. And may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, our Lord, our rock, our Redeemer, our Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Ayan, ano. Hinati ko to sa 3. Meron 1 hanggang 2, 3 hanggang 4, 5 hanggang 6. Hinati ko sa 3. Meron akong English, meron din akong Tagalog na pagkakahati. At halos 3 yung aking gustong ipaabot sa inyo, pero konektado. Okay? Una, sa English, ang aking title ay CPR. Okay? Ano ba yung CPR? Sa medisina, ang CPR ay ginagamit para i-revive ang maaaring humintong puso o parang nasa bingit ng kamatayan. Parang ganon. CPR. Ito naman ay pinamagatan kong spiritual CPR. Ano ba ibig sabihin ng CPR, Sister Nene? Cardiopulmonary resuscitation. Ayan, ano. So, yung iba, gusto nila yung ganun lang. Yung ginagano. Yun sa para i-revive. Tapos, inahawakan yung ilong. Tapos, ano yung ginagawa, Sister Nene? Hinihipan ba? Oo. So, kaya ang title ko dito, CPR. CPR. Pero kung si Tanan tatanungin nyo, ang pangalan niya dito ay CPA.
chicken pork adobo. Okay? Paborito na. Siguro isama mo na si Nicole, si Kulay. Si Kulay mahilig din kumain eh. Kasi ano siya, chef. Kaya pagka tikman ko yung kanyang CPA. Pero dito, tama, chicken pork adobo. Marami rin CPA dito, di ba? Ano ba yung CPA? Yung sa 35. Oo. Kung gugunitain ko, nung unang panahon, nung mga 1898, merong KKK. Yun yung Tagalog ko rin. Yun din yung aking Tagalog na pamagat. Yung 1 hanggang 2, kapighatian. Yung 3 hanggang 4, kailangan. At yung 5 hanggang 6 ay kabutihan. Yan ang aking Tagalog. Pero yung aking English na title ay isa, CPR. At yung isang title ko pa rin ay 3D. Yung despondency, yung 1 hanggang 2, pangalawa, desire, at pangatlo, yung 5 hanggang 6, delight. Ayan, okay? So, napakayaman nito. So, una sa lahat, si Haring David ang may akda nitong tulang ito. Kasi ang awit o ang psalm ay isang poem. At hindi lamang ito isang poem, ito ay isang wisdom book. At hindi lamang ito wisdom book, ito'y prayer book. So, kayamanan. So, kung kayo ang tatanungin ko, ano maaalala nyo kay Haring David? Ako nung marami siguro sa inyo nasa children's ministry. Hindi ako nakaranas dito sa comfy ng children's ministry. Ako nandito mga 30. O magte-30 kasi 68 na ako. So hindi ko naabutan yung mga nasa children's ministry. Sigurado, ang maaalala ng mga bata kay Haring David, siya yung pumatay kay Goliath. O, alam din ba ng mga kasenyor ko? Di ba? O, ano pa, alam mo, yung mga musikero. Ano maaalala ng mga musikero kay Haring David? Musikero? Kasi matatandaan natin kay Haring David, siya yung tumutugtog ng harp. Pag siya'y tumutugtog ng harp, yung masamang espiritu umaalis. Kasi sumasamba siya sa Diyos. So kapag ikaw ay musikero ni Lord, sumasamba ka sa Diyos. Kaya kapag nasa bahay kayo, o kasama niyo yung mahal sa buhay niyo, tugtugan niyo. Para umalis yung masamang espiritu. Hindi nakuha. Hindi bale. Okay. Hindi, yun yung naganap, di ba? Papatawag siya nung hari. Tapos kasi, yung hari, hindi malaman kung ano yung parang meron siyang sinasaniban. So, yun ang maaalala nyo kay Haring David. Ano pa? Okay. Meron ako napag-aralan na isang parang kilalang mangangaral ng salita ng Diyos. Ang pangalan niya ay si Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon. Ang sabi niya, maaalala niyo rin to kay Haring David. Ang sabi niya, eto medyo parang alam ko kayong lahat ay papayag. Si David is a man whose heart is after God. So, siya yung tao na napili ng Diyos na shepherd boy na sa pamamagitan ng sling tsaka bato, natalo niya yung isang higanting si Goliath na kinatatakutan ng people of God din. At siya naman may mga flaws, may pagkukulang din, pero siya ay a man whose heart is after God. So ito yung kanyang sinulat. Ang sabi nung aking napag-aralan, kung tayo daw
Kung ikaw ay a man whose heart is after God, supposed to be, at nalalaman ko na ganyan ang puso ng mga Kristiyano. A man or a woman whose heart is after God. So lahat ng Christian, by God's grace, yan ang kanyang saloobin at damdamin. A man whose heart is after God. So sabi ni Spurgeon, kung ikaw ay isang Kristiyano, hindi ka makakaligtas dito sa pangyayaring ito. Ha? Hindi makakaligtas? O maaaring ikaw ay nandito sa kalagayang ito? O kung ikaw naman ay nagtagumpay, nandun ka na sa CPR. Kasi yung R, mamyang konti. So, sabing ganon ni Spurgeon, kung ikaw ay Kristiyano, sigurado mararanasan mo ito. Ano ba yung napansin nyo dito sa 6 na talata lamang? Ano napansin nyo? Ako, ang napansin ko dito ay yung 4 na beses na how long, how long, how long, how long. Gusto nyong gunitain ko sa inyo? O ito yung unang how long. How long, O Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart daily? Daily? Imagine. Para bagang masasabi ko itong yung unang D, despondency. Ano ba yung ibig sabihin ng despondency? At masasabi ko rin sa unang CPA, yung cry of anxiety and lament. Cry of anxiety and lament. Nasoong na ba kayo doon? Ano ba ang ibig sabihin una ng yung unang D? Despondency, it seems hopeless, downhearted. Ang ibig sabihin ng lament ay sorrow or grief. At ang ibig sabihin ng despondency ay hopeless. Kasi yung kanyang pangyayari, how long, puro na, ba't ganito, ba't ganyan? Ano ba yung nangyayari sa... nasambit nyo na ba yun? Oh, ito'y naging karanasan din ni Haring David na yung kanyang yung una, cry. Alam niyo ba yung anxiety? Itong anxiety para bang meron kang pangamba sa hindi pa nangyayari. Ang sabi ng mga iba, ang anxiety daw ay para kang merong mental illness. Nangyari na ba sa inyo yun? Kung kayo'y nakapanood noong nakaraang linggo dito sa ating Sunday Fellowship, di ba merong isang sister na nagpatotoo? Parang hindi niya malaman kung ano yung sakit niya, ganito, ganyan, ganyan. At kung re-reviewin nyo, kasi okay naman, tas naiwanan ng brother husband. Tapos siya na nagpalaki, hindi kayang batahin kung tutuusin, para bagang meron siyang yung despondency, hopeless, pero narinig nyo yung kanyang mga huling mga pananalita, kung ano ang nag-sustain sa kanya. Grabe. Tingnan nyo rin kung ano yung naging progression nitong 6 na talata na hinati ko sa 3. From despondency to desire to delight. Kasi yung 3 and 4, ito yung kanyang desire, yung kanyang CP. Ito yung P, yung prayer for hope and salvation. Kasi dito kailangan niya ng intense deliverance. So kayo ba'y nasoong na dito na minsan nasabi nyo, ano ba namang buhay ito? Ganito na lamang ba mangyayari sa akin?
Bakit naman ganito? So on and so forth. So kay Haring David, nangyari rin ito. Pero narinig niyo yung mga dalawang nagpatotoo. Di ba, ang kanilang heart's desire ngayon, pagka merong manghihiram ng bigas sa kanilang tindahan, pahiramin. Kasi minsan naranasan natin na walang pangsaing. Hindi nyo ba nasabi minsan yun? Maski nga minsan, marami nagsishare sa atin dun sa parting norte. Meron doon tayong sister, pero ngayon meron na siyang mini-mart. Siya yung sister na pagka merong gawain, kahit kanino siya makikisingit na sasakyan. Kahit na bumitin siya, makarating lang sa gawain. Ngayon, hindi naman sa nagmamalaki, pero dahil sa pagpapala ni Lord sa mga angkan, marami na sasakyan. At yung mga gustong makisakay sa kanya, isinasakay niya. Dati, ang kanya ay nagkaroon ng maliit na ukay-ukay, ngayon mini-mart na. Parang yung sineshare ni Sister Marsing. Pero alam ko kay Sister Marsing, siya yung masarap na saging. Tama ba ako? Sister Marsing, may dala kayong saging? Saan nyo kinukuha yung saging? Ba't masarap? Tanim nyo! Aba, babalik ako kasi minsan nakakalimutan ko. Nakakalimot na ba kayo? Aminan lang. Di ba? So ako, DDD, CPR. Huwag niyong kakalimutan. Yung unang 1 and 2, cry for lament. Cry of lament and anxiety. Yung lament, sorrow or grief. Imagine, sabi dito, having sorrow daily. Daily. Imagine, para bagang puro na lamang yung una, kapighatian. Diba? Yung pangalawa, kailangan ng panalangin. Kaya nga, yung unang cry of lament and a cry of lament and anxiety, nasuong na kayo doon. Pangalawa, P, prayer for faith and hope. Diba sabi rito, consider me, O Lord. Pero this time, naging personal. Kasi doon sa una, how long, O Lord, will you forget me forever? How long, O Lord, will you hide your face from me? How long will my enemy prevail against me? How long, puro how long, nakita nyo, naranasan natin yan na parang ang tagal. Merong iawitin dito. Meron din akong tatawagin kasi yung kanyang karanasan, alam na alam nyo. Pero ito ang ating gagawin. It is a form of a song. Isang senior din ito. Surprise to sa inyo, pero na-surprise din siya kanina. Ito yung ating magiging tugon dun sa how long. Sister Sally. I wait patiently for God to save me. I depend on Him alone. In my troubles, I call to the Lord, and He answered me. He is my defender. I depend on God alone. I put my
I shall never be defeated. Trust in the Lord at all times. Tell Him all your cares. He alone is the stronghold of my life. I depend on God alone. I put my hope in Him. He alone protects and saves me. He is my defender. I depend on God. I depend on God alone. I put my hope in Him. He alone protects and saves me. He is my defender, and I shall never be defeated. Ay, thank you, Lord. So, kung marami tayong mga house in life, we depend on God alone. Meron pang isang how dito eh. Naranasan nyo na ba yung para bagang how long will you hide your face from me? Para bagang distant na ang ating Creator sa inyo. Para bang, Lord, parang layo mo naman. Parang hindi mo naman nasasagot. So, ito yung ating kasagutan dyan. Tawagin ko si Minister Arnold. Dalangin ko, sana'y iyong dinggin, pagkat di ko kayang lutasin ang suliranin. Ang iyong mukha ay huwag mong ibalik. Pag-ibig mong wagas ang iyong kahabagan sa akin. Libing ay madilim, hukay ay bukas, kaluluwa'y nasadlak, iyong hanguin. Huwag mong ibaling ang banal mong mukha. Ako'y kahabagan, iyong hanguin. Huwag mong ibaling ang iyong banal mong mukha. Ako'y kahabagan. Patawarin. Thank you, Lord. Amen. Thank you. Parang gusto naming awitin ni Minister Ed. Huwag mo ibalik ang banal mong mukha. Ako'y kahabagan at patawarin. Huwag mong ibalik ang banal mong mukha. Ako'y kahabagan at patawarin. Sa simula. Dalangin ko, sana'y iyong dinggin,
pagkat di ko kayang lutasin ang suliranin. Ang iyong mukha ay huwag mong ibalik. Pag-ibig mong wagas ang iyong pagmamahal sa akin. Huwag mong ibalik ang banal mong mukha. Ako'y kahabagan at patawarin. Pinatawag na tayo, alam niyo, Pastor. marami kong gustong tawagin eh. Sino yan? Hindi. Sa Laia. Jerlyn. Oo, Jerlyn. Sige, ano yung awit mo Jerlyn. dito? Ah, Ayan. Sige, yung kinanta mo dun sa Oo, amen. Ito si Sister Jerlyn. Alam nyo kasi itong pinag-aaralan natin 5 buwan na tungkol sa Book of Psalms. Kasi andito yung karanasan ng buhay natin katulad din ng naisulat ni Haring David at ng mga ibang mga sumulat ng awit. Andito yung mga karanasan natin at kung paano tayo nagtagumpay dahil sa tulong ng ating Panginoon Diyos. Yung verses 5 and 6, yun na yung CPR. Yung ating rejoicing in the Lord. So, ito Sister Jerlyn. Sinasamantala ko na kasi doon sabi, gusto nyo basahin ko yung panghuli, ha? Ito yung mga talata, ha? Sige, sabayan nyo ako kung ano nakalagay dyan sa 5 and 6. Ang sabi rito, una yung kapighatian, ano yung isang kailangan, panalangin, yung kabutihan sa huli. Yung una sa English, from despondency, desire, you must pray, and delight yung sa huli. So, yun yung pagkakahati dito. Tignan nyo, ha? But I have trusted in your mercy. My heart shall rejoice in your salvation. I will sing to the Lord because He has dealt bountifully with me. So, sing. So, ito na, Sister Jerlyn. Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambit ng aking labi. Laman ng aking isip, laman ng aking puso, kabutihan mo. Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambit ng aking labi. Laman ng aking isip, laman ng aking puso, ay pag-ibig mo. Oh, Jesus, kamangha-mangha ang iyong mga gawa, kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di ko kayang abutin. Kamangha-mangha ang iyong iyong mga gawa, kamangha-mangha.
ang iyong mga salita di kayang sukatin, di ko kayang abutin. Jesus, ang pag-ibig mo. Thank you, Lord po. Hindi tayo matatapos, ano? O ito, nandito. Ang tawag ko dito sa Tagalog, kung inyong babasahin, napakainam ng pagkakasalin. So, from kapighatian, nagkaroon ng kailangan, yung panalangin. At pagkatapos, yung panghuli, masagana, yung kabutihan. So, kailangan lahat tayo, kamangha-manga ang ginawa ni Lord, yung masaganang kabutihan na ating tinatamasa na hindi nakasang-alang-alang sa material na bagay. Yun yung masagana. Kasi naalala ko kaninang madaling araw yung gusto natin maraming bigas, masagana 99. Wala akong kinakampanya, yun naabutan ko yun, 80s. Kung hindi man naabutan ng mga bata, alam ko naabutan nyo na ngayon, jasmine rice, red rice, black rice, brown rice, white rice. Dami nating rice ngayon. Eh noon, gusto ng, sino man, gusto talaga masagana. Pero yung huli dito na yung kabutihan, from kapighatian, kailangan manalangin at matatamasa yung kabutihan. Kasi dito yung R, nag-rejoice siya kasi he trusted dun sa mercy ni Lord. Nag-rejoice siya sa kanyang puso dahil dun sa pag-asang tinatanggap niya. At yung panghuli, nagre-rejoice siya, nagpapasalamat siya sa Panginoon Diyos dahil dun sa masaganang kabutihan ni Lord na ating tinatamasa na hindi nakasang-alang-alang sa pagbabago ng pangyayari sa buhay. Kasi pag dito, ginunita ni Haring David, sabi niya, I have trusted in your mercy. I have rejoiced in my heart sa kayong salvation. And I will sing to the Lord because He has, past tense, dealt with me bountifully. So, ang ibig sabihin nun, kabutihan, masaganang kabutihan ni Lord na ating tinatamasa. Kanina, pag napakinggan ninyo yung mga pagbabagong buhay ng ating mga mahal sa buhay, sino makakagawa niyan? Kahit na magbayad ka ng pera at kung ano-ano pa ang gagawin mo, ang makakapagbigay lamang ng masaganang kabutihan ay sa ating Panginoon Diyos. Kaya yung awitin nga, tayo na tayong lahat, awitin natin yung pinakahuling chorus. Kamangha-manga, dita. Sige, yung tatlo na. Si Sister Sarah, Julian, eto na. Thank you, Lord. And this is our song. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di ko kayang abutin. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di ko kayang abutin. Jesus, ang pag-ibig mo. Thank you, Lord po, mga kapatid. Amen. God bless us all.
Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the